ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Minsan pa tayo nagkatipon, nagkasama-sama sa araw na to upang siya'y purihin at pasalamatan sa pamamagitan po ng awiting ito. Natin pong aawitin tanging para lamang sa Kanya, sa salitang Kanyang ihahayag sa atin ngayong umaga. Salamat o Diyos, tunay nga na sa ating Panginoon ang kagalakan, kalakasan, kasapatan sa ating mga kanya-kanyang buhay na Kanyang pinagkaloob. Tayo po ay kumpleto na sa mundong ito. At tunay na langit ang ating nadarama kapag tayo sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos. So sa araw na to, muli
mga kanya-kanyang buhay. Ikaw lamang ang Diyos na amin pong pupurihin at sasambahin, O Diyos. Salamat sa kagalakan na nagmumula sa inyo na patuloy na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Sa aming mga kanya-kanyang buhay, O Diyos, wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang Diyos na pupurihin, itatanghal, Panginoon, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila, Panginoon. Sa bawat oras na aming mga kanya-kanyang buhay, patuloy namin ihahayag ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Tunay nga na karapat-dapat ka sa pagpupuri, pagsamba, at pagdakila, O Diyos. O hallelujah. Hallelujah, God. We worship your name, O Lord. We worship your name, O God. Wala akong ibang itataas, kundi Ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin,
praise your name, O God. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Minsan pa, kami ay nagkatipon, Panginoon, ang bawat anak mo. Pinili ang mabuti, O God. Pinili na maaga pa kami ay nandito na, Panginoon, upang sama-sama kaming makapagpuri, O Diyos. Sama-sama kaming umawit, Panginoon, ng may pasasalamat, Panginoon, at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, minsan pa kami nagpapasalamat, Panginoon, sa malayang pagkakataong ito na kami muling nagsama-sama, nagkatipon-tipon, Panginoon, sa lugar na to, sa bahay-sambahang ito, Panginoon, upang makinig ng iyong buhay na salita, Panginoon, na iyong ihahayag, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan ng aming kapatid na inyo pong gagamitin, Panginoon, sa araw na to. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras na to, anumang alalahanin namin sa aming mga kanya-kanyang buhay, ito po'y pansamantala naming isang tabi, Panginoon, nang sa ganon ang aming puso't isipan, Panginoon, ay nakafocus sa iyong salitang ihahayag sa umagang ito. Maging ang aming mga puso, patuloy niyo pong ihanda, Panginoon, upang maging daluyan, Panginoon, ng iyong buhay na salita, Panginoon. Salamat po, minsan pa patuloy kaming aawit, Panginoon, ihahayag ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang buhay. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ikaw ang Diyos na aming sasambahin at pupurihin, Panginoon. Tunay nga na sa iyong pangalan, Panginoon, all things are possible. Walang imposible, Panginoon. And we have that authority in us, Panginoon, yung pinagkaloob sa amin, Panginoon. Yung lakas na pinagkaloob sa amin. Na patuloy naming mapagtagumpayan, Panginoon, ang bawat araw, Panginoon, ng aming mga kanya-kanyang buhay. Muli, patuloy ka naming itatanghal, Panginoon, pupurihin at sasambahin, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na ihahayag, Panginoon, sa umagang ito. Papuri, pagsamba, at pagdakila, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy tayong umawit para sa ating Panginoon. Atin po siyang purihin at pasalamatan. Ang Diyos natin, ang sumasa atin, siya'y naninirahan sa ating mga kanya-kanyang puso. Patuloy na nagpapaalala na sa bawat araw na ating mga kanya-kanyang buhay,
at mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay makakaupo na sa umagang ito. Yan, welcome po sa ating lahat na nandito ngayong umaga. Purihin po ang ating Panginoon na tayo muling nagkatipon-tipon, nagkasama-sama, nagkita-kita po ngayong araw ng linggo. Di ba po napakabilis ng araw, ngayon ay October 26. And alam naman po natin na tuwing last Sunday, ito po yung atin pong birthday celebration. So, sino po yung may birthday po ng aside po pala sa birthday celebration ng last Sunday, so ito rin po yung parang testimony Sunday natin. So, sino po yung may mga birthday po ng October? Si Ma'am She. Si Ma'am She, si Nanay. Sino pa po? Maliban po kay Ma'am She at kay Tita. May October pa po. Ayun si ate. Ano na nga po ate name? Ito, ang dami pala nila. So ate She, ilan po yung bibigyan natin ng chance para makapag-share? Oh, since pang-apat po kayo. So, sige po, kayo na lang po muna kung sino pong bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga birthday celebrant for the month of October na mag-share o magpahayag ng kanilang pasasalamat sa ginawa po ng Panginoon sa kanila pong buhay. So, unahin na po natin si Tita. Yan, palakpakan po natin si Tita. Siguro po yung dalawang may birthday, pwede na pong pumila. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga nadagdagan na naman ang isang taon ang aking buhay na sinamahan talaga ako ng Panginoon sa buong taon. Madami talaga naging pagsubok, madami naging problema, madaming hirap. Pero salamat sa ating Panginoon dahil nga nandiyan ang gabay niya, yung gabay na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating naririnig, ay talagang napagtagumpay at nagkaroon ako ng kaalaman paano labanan ang mga pagsubok na dumating. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at pinasasalamatan ko din ang Panginoon dahil noong October 3 nga, nag-birthday ako. Parang nagtinda pa rin ako dahil wala naman akong isip na ako'y maghanda pa dahil ang uunahin ko talaga yung mga kailangan kong unahin. Ako'y tutulog na bandang maga kong kumain, nagtutulog na ako. Biglang dumating ang aking anak na si Gerald. Sabi, Mama, sabi ng kuya, kayo daw po'y magbihis. Ang sabi ko naman, bakit? Kayo daw po'y ipapasyal. Ay, sabi ko, kayo daw po'y magbibihis ng maganda. Ay, di siyempre nag-isip ako, bakit maganda? Ay, punta lang naman sa Baywalk ang isip ko. Punta lang sa Baywalk. Ang sabi ko, punta lang naman sa Baywalk, may magmamaganda pa naman ako. Ay di, sa madalit sabi, basta kayo daw po yung maganda, malay nyo, kain pala kayo sa labas, sabing gano'n. Di, ako na may sumunod sa sinabi ng aking bunso, tapos di, siyempre, nagsombrero pa ako, para yung hindi ako malamig, dahil, bye-bye naman, malamig. Ang hindi ko alam, ito palang aking dalawang ito ay nagsabuatan, pati manugang ko na, nagkaroon sila ng, handa sa bahay ni Gabi. Ako'y gulat na gulat, dahil, sabi ng aking manugang na si Grace, Nanay, alam niyo ba po na excited ang mga si Gabi dahil nga kayo daw po ay mag-birthday ay bibigyan daw niya po kayo ng magandang regalo, yung paghahanda. Kaya pala itong si Gerald, nung nagtambay ako sa tindahan, dumating daw, umorder pala sila ng isang lechon. Sabi ko, ay tapos dumating yung yung deliver doon sa tindahan, tarantan-taranta dahil magtatanong yung magdi-deliver kung saan bahay. Ay di si Gerald, tingin daw ng tingin siya sa akin sa takot na mahalata ko yung kanilang mga ginagawang sa buhatan na maghanda. Ay di ako na may busy sa pag-cellphone, sabi pa niya, Mama, nasa si Teren? Sabi ko, ewan, itong batang ito yung pala naman si Teren ay sumakay para maghatid sa bahay ng lechon. Kaya ako po nagpapasalamat dun sa effort ng dalawa kong anak, bagamat ako'y walang anak na babae, dalawang lalaki lang. Pero yun nga, yung daman-dama ko yung pagmamahal ng aking mga apo, ng aking mga anak at ng aking mga manugang. Kaya ako pinagpupurit, nagpapasalamat na hindi ako naging mapalad na magkaanak ng babae. May anak akong babae, kakambal ni Gerald, pero hindi siya nabuhay. Nakita lang nung inoopera na ako.
Kaya ako pinagpupulit, nagpapasalamat sa kagalakan na pinagkaloob ng Panginoon. Parang ramdam na ramdam ko pa yung kagalakan hanggang ngayon dahil nga hindi ko sukat akalain na mayroon silang, yung ipinaranas nila sa akin yung pagmamahal at alam ko ang Panginoon iyon. Kaya ako po'y lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na buhay at pagsama niya sa buhay naming mag-iina. Bagamat kami dayuhan, pero hindi niya kami pinaranas ng sobrang kahirapan. Nandun lagi ang proteksyon, nandun lagi ang pagsuporta sa lahat ng aming pangailangan. Nandiyan ang ating CFSM na nagpaparamdam din ng pagmamahal, kaya purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Okay po. Bigla tayong sumalo. Ayan po, happy birthday, tita. Hindi mo kami inimbita, may palitsyon ka pala. So pwede bang ipa-deliver dito yung kalahati ng lechon ngayon? May natira pa ba? Ay, sorry lang. Napanis na pala. Sige, ayun. Sobrang napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Sa lahat ng pagkakataon, nandyan ang Diyos na palaging kasakasama natin, ano man ang ating ginagawa. Tunay nga sa buhay ni tita, nandun na patuloy at palagi niyang nararanasan ang Diyos na mayroon siya sa kanyang buhay. At ganun din naman po tayo. Sino pa nga po yung ibang may birthday ng October? Maliban kay Ma'am She. Si ate na yan. Ayan po, mga sexy ngayon. Inunahan ni tita na sexy. Sige ate, kayo pong naka-jacket. Ano ang first name mo ate? Edna. Ayan, si ate Edna po. Sa harap lang po. Hello po. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patuloy niya po akong binibless. Kasi magbe-birthday na naman po ako ngayong katapusan. Apo. And ayun, ang masishare ko lang po siguro kasi marami kasi mga pagsubok na dumaan sa buhay ko ngayon. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandyan yung aking kabuo, ang aking asawa na lagi akong sinasamahan sa mga pagsubok. And ayun po. Ayun lang naman po yung masishare ko. And ayun, at saka kung mapapansin niyo po yung buhok ko ngayon, bagong-bago. Ayan po yung regalo, birthday gift ng aking asawa. Ayun. Yun lang naman po. Ayan po. Sana all daw may pariban ang kabuo. Kailan kaya tayo papariban ng kabuo natin? Parang lalong kukulot. Ayan po. So, si Ate Edna po at ang kanyang pamilya ay regular na po nating kasama. Tunay nga po tunay nga na buhay ang Diyos sa kanila. Kaya nga, hindi nila mapigilang sa buhay nila ay palaging pasalamatan ng Diyos. Sino pa nga po yung isa? Si Ate ni Kuya Ate Yudelin. Ang Megan ba, ate? Ng CFSM daw. Ayan. Mga ano pala ngayon, mga binibining Pilipinas. Di ba, tita? Sige, ate. Mutya ng Palawan. Representing CFSM. Palawan. Sige, ate. Dito po sa harap.
Hello po. Tapos na po yung birthday ko no October 3 pa. Ang pinagpapasalamat ko lang kay Lord sa birthday ko, nakakabalik kami sa pagsimba. Tsaka, hindi talaga ako naghahanda tuwing birthday simula nung nakapasok ako sa NC. Ina-share ko talaga sa kanila. Tuwing Christmas party, alam po yan ng taga-department namin. Yung panganda ko po, ginabigay ko po sa kanila. Opo, para ma-share ko sa kanila. Para yung moment na kasama nila ako, sabi ko bago ako mag-resign, maalala niyo ako kahit papano tuwing Christmas party. Alam po nila yan. Kaya pag birthday ko, huwag kayo magpunta sa bahay. Wala talaga akong handa. Saka thank you din sa Panginoon at nakilala ko kayo, nakasama ko kayo. Ang layo ng pinanggalingan ko. Hindi ko lubos maisip na Katolik ako dati, hindi ako pala simba. Hindi ako talaga pala simba. Simula nung nakarating ako dito, sinama ako ng asawa ko, parang naiyak. Ng Panginoon na makilala ko siya sa pamamagitan sa inyo. Sana tuloy-tuloy na yung pagbabalik namin, tapos yung mga anak ko makakati na rin ng simba. Pinakausapan ko talaga yung supervisor namin na kung pwede, ang diop ko is linggo. Kasi ilang taon na talaga ako hindi nakakadiop ng linggo. Hindi nyo rin na talaga ako nakikita dito sa simbahan. Minsan, pag nag-change diop ako, kaya nakakasulpot pa akong magsimba. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa lahat-lahat. Yun lang po. Ayan po. Tunay na mabuti ang Diyos. Wala namang ibang nagtutulak sa atin para magpatuloy, kundi yung nararamdaman natin yung tunay na pagmamahal ng Diyos. Tama po ba? Kayo pa po, Ma'am She? Or kayo na ang... Sige, ipag-pray lang po natin yung mga may birthday. Pwede pong dito po sa harap, yung tatlong binibining Pilipinas. Sama ka na rin, Ma'am She. Ayan. Sige po, ipag-pray po natin. Heavenly Father, maraming salamat o Diyos sa buhay ng aming mga kapatiran. Tunay nga, Panginoon, ang pagpapala mo ang patuloy na dumadaloy sa kanilang mga buhay. Sa bawat sandali, Panginoon, wala na silang ibang pinapapurihan, wala na silang pinaparangalan, kundi ikaw lamang, o Diyos. Alam namin, Panginoon, na alam mo po ang desire ng bawat puso nila. Nandun, o Diyos, ang pananabik na sa buhay nila, ikaw ang patuloy nilang maranasan. Kaya nga po, Panginoon, anuman ang hinihiling nila, alam namin, Panginoon, ito'y naipagkaloob mo na. At tunay nga, Panginoon, ang pagpapala na patuloy mong ipadaloy sa kanila, sa kanilang buhay, sa bawat sandali. At patuloy niyo po silang gamitin na maging daluyan din ng pagpapala upang minsan pa, o Diyos, sa buhay nila ay ma-share nila, Panginoon, ang kabutihan na sa bawat sandali ng kanilang buhay, o Diyos, ikaw ang kanilang pinapapurihan. Sa iyo lamang naming ipinagkakatiwala, Panginoon, ang kanilang kanya-kanyang buhay, anumang gawain, ang responsibility na pinagkatiwala mo sa kanila. Nandun, o Diyos, ang paniniwala namin na patuloy mong silang sinasamahan, o Diyos, at patuloy na pagpapapalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa sa lahat ng sandali. Ang lahat ng ito, o Diyos, ay aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you. Meron, no? May sound tayo. Amen. Sige, pray po tayo. Okay lang po nakaupo kayo. Pray lang tayo sandali. Panginoon, maraming salamat, Lord. We just want to continually praise you, Lord. And salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin, Lord, na muli ay marinig, Panginoon, ang inyong mensahe sa amin.
Panginoon, itago mo po ako, Lord, sa likod ng inyong salita, Panginoon. That they will not see me, O God, that they will not hear me. Instead, Lord, they will see you. They will hear your message, O God. That they will receive your message, Lord. Panginoon, i-bless niyo po ang puso ng bawat isa, that each will be an open receptacle, Lord. Matabang lupa na pagtatamnan ng inyong salita, at ito'y mamumunga. Salamat ng marami. Panginoon, I pray, Lord, that you will grant me wisdom, clarity and speech and eloquence, O God, that I may be able to articulate your message, Panginoon, para po sa edification ng buong church na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat po ng papurit pagsamba ay sa inyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Last week ng October. So ito na po yung pang-apat sa series o sa tema ng October ngayon, and that is God's delegated authority. Ang clicker. Sige, yan na rin po. Nag-iisip ako, sabi ko, ano kaya yung ita-title ko or ano. Pero wala na akong ibang maisip kundi yan na talaga. Okay. Sige po, so without further ado, wait lang, ano yun? Ayun. Okay, so without further ado, tingnan muna natin, ano ba yung delegated authority? So we have been talking about delegated authority for the past 3 weeks at ngayon ay pang-apat na Sunday na, no? And sa nakaraang pagbabahagi ni Daddy sa atin, ang dami nating natutunan, no? Ang dami nating na-realize, ang dami nating naalalang muli, mga bagay na natutunan na natin dati, maaring nakalimutan, pero we have been refreshed, no? Sa ating katatayuan sa harap ng Panginoon. Okay? So, tingnan lang natin, ano ba yung delegated authority? Another way of looking at delegated authority is ito. Sabi dyan, a delegated authority is someone who represents God's authority. Okay, kailangan po nating maintindihan or matandaan na all authority belongs to God. Pero sabi dyan, no, God has 2 ways in which He exercises His authority. So lahat ng authority ay nasa Diyos. Pero meron siyang 2 paraan kung paano niya i-exercise o isagawa yung kanyang authority. Okay. Number 1 po is yung direct authority. So this means that God tells us directly through His Word or through His Spirit what He wants us to do. Diba? So nagbabasa tayo ng Word ng God, no? So merong mga ini-impress sa atin, may mga pinaparealize sa atin. So that is direct authority. Now we also have what we call the delegated authority. So sabing ganon, this means that God designates certain people to represent Him and to exercise His authority. So meron pong mga tao na tinalaga. Okay? So yung word na delegated, pag-check ko sa English-Tagalog dictionary, nakalagay doon itinalaga. So meron mga itinalagang tao to represent Him, no? Para irepresenta siya, no? Katawanin siya, and to exercise His authority. So malalaman po natin ngayong umaga, ano-ano yung mga dapat nating tandaan. May mga obligations din ba itong mga tao na to who have been delegated or who have been assigned na itinalaga to exercise His delegated authority. Okay, so titingnan po natin ngayong umaga yan. So tuloy-tuloy na po tayo. Unang-una po, God is a God of order. Okay? So these authorities, itong mga delegated authorities na to, have been instituted to establish order in our lives. Para po magkaroon ng kaayusan sa buhay natin habang tayo po ay naririto pa sa lupa, no? Kaya nga 'di ba, sa kahit na anong area ng buhay natin, masaya tayo pagka maayos, 'di ba? Pag magulo talaga, 'di ba? Pagka maayos, 'yun ang gusto natin, 'di ba? Sa bahay, yung mga nanay maingay pag magulo ang bahay, 'di ba? Sa mga employees, lalo na yung mga maraming papel na hinahawakan, teacher o yung iba pang mga nag-opisina, pagka magulo yung files mo, nako ang hirap nun, di ba? So God is a God of order. In 1 Corinthians chapter 14 verse 33, ito po in support of that, sabing ganon, for God is not a God of disorder, but of peace. So hindi siya ang Diyos ng kaguluhan, pero Diyos siya ng kapayapaan. Kasi pagka everything is in order, we have a certain peace of mind, di ba?
Okay, so 1 Corinthians naman po, tingnan natin, chapter 14 pala, verse 40. Sabing ganon, but everything should be done in a fitting and orderly way or manner. Tagubilin dyan ni Paul, no? Dapat lahat daw ay gawin sa maayos na pamamaraan. So God is a God of order. These authorities have been instituted to establish order in our lives. Ito po yung iba't ibang areas of delegated authority. We have identified four. Parang nininervous ako. We have identified four, or naninibago siguro ako, no? We have identified 4 areas, 4 na mukha, no? Or 4 na facets, no? Mukha, ano ba, ng delegated authority. Unang-una is family. Okay? So alam natin na it is God who gives life. Di ba? Tama po? It is God who breathes life. Pero sa family, sa pagbubuo ng pamilya natin, unless yung couple, no? Unless a man and a wife married can have physical union, di ba po walang mabubuong bata? Tama po ba? So makikita natin doon yung delegated authority. So yung buhay, hindi talaga siya nagmumula sa atin. Pero yung nanay at yung tatay, merong physical union na dapat na mangyari bago magkaroon ng bagong buhay dito sa lupa. Di ba? So dyan lang po makikita natin yung delegated authority ng God. Tingnan natin. Now in the family, sabi dyan, God has placed His authority in the parents. God's arrangement for the family is that the father be the head of the house under God. The wife is to be subject to her husband. Nagkakaroon po ng disruption, nagkakaroon ng kaguluhan, ng disorder, kapag imbes na ang authority ay nasa parents, kuminsan, no, nakakalungkot, napupunta kuminsan ang authority sa mga anak. So alam natin na doon na nagsisimula yung kaguluhan sa ating pamilya. Kasi nakita natin dyan, no, the father is to be the head of the house, under God, of course. And the wife is to be subject to her husband. Tingnan natin ano yung mga biblical foundation ng sinabi natin na yan. So maganda po yung lahat kasi ng sinasabi natin dito, supported po siya ng biblical verses. That is how we know na we are not introducing any heresy or any katuruan na hindi naaayon sa salita ng Diyos. So ano po ba yung mga biblical verses na nagsusupport dito? Sabi diyan, Ephesians, no, in the book of Ephesians, sa New Testament po ito, chapter 5, verse 22, sabing ganon, wives, submit, or in other words, obey, no? Submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. So kung paano nagsasubmit tayo sa Panginoon, tayong mga asawang babae, ayon sa Ephesians 5:22, we have to obey our husbands. So, makikita po natin na ito yung tagubilin on the part of, sabihin nga natin, yung nasasakupan. No? Sabing ganon din dyan, nakikita natin, children naman, yung anak. The children are to be subject to their parents. So, hindi yung children are authority over the parents, di ba? But children are to be subject to their parents. In the book of Colossians, chapter 3, verse 20, sabi diyan, children, obey your parents in all things. So, mga bata, mga anak, sumunod o sundin ang inyong mga magulang, hindi lamang kapag ka okay sa'yo. Diba? Hindi lamang kapag ka gusto mo rin. Hindi lamang kapag ka masaya ka rin doon sa pinagagawa sa'yo. Pero malinaw po na sinasabi ng Biblia na we have to obey tayong mga anak. Actually, lahat naman tayo, di ba? Dumaan din naman sa pagiging anak, no? Bago pa yung iba sa atin na naging parents, we have become children first. So, children, obey your parents, obey your parents in all things. Another is sa Ephesians. Kanina po ay Colossians, ngayon po ay Ephesians chapter 6 verse 1. Almost the same, no?
Na-emphasize talaga dyan yung kahalagahan na sumusunod tayo, nakikinig tayo sa ating mga magulang. So, children, obey your parents in the Lord kasi yun ang tama. For this is right. Sa Old Testament naman po, alam natin tong lahat sa Ten Commandments, no? Exodus chapter 20 verse 12. Ito na yung 10 Commandments na isinulat sa bato, no? Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. We cannot claim that we honor our parents if we disobey them, di ba? We cannot claim that we honor our parents kung mahilig tayong sumagot-sagot sa kanila. Okay? So ito po ay mga simpleng tagubilin, ngunit napakahalaga. Very basic, no? Pero pagka mga bagay na hindi natin nagagawa o naisa sa katuparan sa ating pamilya, nagkakaroon talaga ng problema. We have to remember that family is the basic unit of society. Kaya nga, kung pagtitingnan natin ngayon yung mga balita, no? Dati nakikita ko lang madalas pagbalitang international. Pero ngayon, kung mapapansin po ninyo sa mga balita, marami na, no? Yung mga kaso na lumalaban, no? In the most severe possible way, lumalaban yung mga anak sa magulang. Pero hindi po iyan yung tinakda ng Diyos sa ating buhay. So maganda po na sa atin, lalo na tayong mga naniniwala na nananampalataya tayo sa Diyos, no? Maganda na ginagawa natin ito. Okay? So, kanina pinag-usapan natin ano yung dapat gawin ng asawa. Ano ang dapat gawin ng anak. Okay? Ngayon naman, titingnan natin yung tatay. Diba? So, hindi naman balanse, di ba? So, I don't think it would be balance kapag yun lang nasasakupan yung may mga tagubilin. Di ba? Ang tatay, no, is the God-appointed head or leader of the family. He is not a dictator. So, ang tatay ay itinalaga ng Diyos, hindi itinalaga ng lipunan. No? Diyos ang nagtalaga sa tatay bilang leader ng family. Ngunit, he is not to play the role of a dictator. Ano ang dapat na gawin ng tatay? Sige nga, i-refresh natin. Alam ko, napapagdaanan natin to, pero titingnan natin, no? Mire-refresh ulit natin yung ating memory. He should love his wife and children and be an example to them. He is also responsible before God to bring up his children in the ways of the Lord. So, yung tatay pala dapat yung nangunguna sa pag-aayang magsimba, di ba? Yung tatay pala dapat ang nangunguna sa, makikita po natin mamaya yung biblical foundation yan. Yung tatay pala dapat ang nauuna sa pagtawag sa mga anak at maging sa asawa niya, no, na magbasa ng Bible, na mag-pray, di ba? So yung mga gawain na para sa Diyos, tatay pala dapat ang nangunguna. Ngayon, tumitingin tayo kung minsan sa lipunan natin o sa community natin, no? Sa loob ng simbahan, okay, sino ang mas marami? So, tatay ba o nanay? Ang anak ba? So, nakikita natin dito ngayon yung katuruan na meron palang mabigat na responsibilidad ang mga tatay pagdating sa spiritual growth ng buong pamilya niya. Tingnan natin yung, bakit parang tama. Ephesians chapter 5, verse 25. Ito na yung ating mga biblical foundation. Sabi diyan, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So nakikita po ninyo yung yung parang comparison. Yung husband, kino-compare siya kay Christ. Yung wife, ikino-compare sa church. 'Di ba meron po tayo sa that 'di ba parang Jesus Christ is considered to be the groom, no? And his bride ay hindi isang tao, kundi his bride is the church. So sabing ganon, husbands, katulad ni Kristo, mahalin niyo ang inyong asawa, o katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. So sino ba yung simbahan? Tayo 'yon, okay? At
Sabing ganon, Christ gave Himself for it. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin, sa simbahan, para sa mga mananampalataya. Na-give up niya yung buhay niya, no? Literal, yung physical life niya for the church. Ephesians chapter 6 verse 4, meron din ditong tagubilin sa mga tatay. Fathers, sabing ganon, do not provoke your children to anger. So yung mga tatay pala, hindi rin sila yung dapat na maging dahilan na magkaroon ng anger or pagkamuhi sa puso ng mga bata. No? Bring them up in the training and instruction of the Lord. So ito po yung ating biblical foundation or principle or basis. Bakit nasabi natin na yung tatay pala, dapat sila ang nangunguna pagdating sa mga gawaing pang-espiritual. No? So bring them up, no? Ibig sabihin ng bring them up, palakihin sila. No? I-train sila nang naaayon sa katuruan, nang naaayon sa salita ng Diyos. Okay. Another thing dito, Colossians chapter 3 verse 21. Sabi, fathers, do not aggravate. Ibig sabihin ng aggravate, galitin. No? Almost the same din yung kanina, although different book siya sa New Testament. Do not aggravate your children, or they will become discouraged. So hindi po ay mga tatay ang dapat na maging dahilan na yung mga anak natin ay nadi-discourage or nasisiraan ng loob, kumbaga pa, nasisira ang diskarte. So each member of the family has a role to play, and each must fulfill his or her role according to the Word of God. So ito nilagay ko dyan, pray for one another. Kasi kuminsan po talaga, syempre hindi po tayo perpekto, di ba? So marami talagang pagkakamali tayo nagagawa. Pero ako sa experience ko, at sa palagay ko sa experience din nating lahat, no? Yung pagpapanalangin natin sa bawat isa, di ba? Sa mga bagay, kasi tayo may mga limitations tayo, di ba? Bilang tatay, bilang nanay, bilang mga anak. Marami tayong limitations, no? Marami tayong pinagdaraan ng problema, stress, na kung minsan yung mga stress na yon nangingibabaw, di ba? Hindi natin sinasadya. Nangingibabaw na, kumbaga, sa loob ng tahanan kung minsan nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. No? Kung minsan tayo nakakapag-discourage sa bawat isa, kung minsan tayo yung nagiging dahilan na hindi parang nagkakaroon ng disruption sa spiritual growth. No? Pero I think maraming bagay or maraming limitasyon tayo na kaya nating i-overcome if we will keep on praying for one another. O sabi nga ganon, yung prayerless Christian daw is like a warrior na walang sandata. So sa atin, no, para ma-overcome natin yung mga limitations, yung mga stress, yung mga tensions, yung mga problema sa loob ng tahanan, talagang napaka-importante that we pray for one another. Do not just pray for yourself, no? Yung mga anak, hindi lang yung sarili niyo ipag-pray nyo, yung mga asawa, yung mga magulang, hindi lang sarili ang pag-pray, kundi pray for one another. So maganda siguro na parang maging ugali natin, no, na pagka may nagagalit na isa or mayroong isang member ng family na upset, di ba? So parang ang ganda sigurong gawin na instead na salubungin siya, no, ipag-pray, di ba? Ipag-pray natin. So, katulad ng binanggit ko na kanina, family is the basic unit of society. Kaya nga maraming mga challenges yung nakaumang sa family. Kasi alam ng kaaway na pag nasira ang pamilya, sira yung lahat. No? I think many years ago, nakapag-share din ako dito sa inyo. At nabanggit ko, and I still hold true, I still believe that statement that I made years back, na sabi kong ganon, kahit na napakagaling ng education, ng mga paaralan, kahit na napakagaling ng pamahalaan, ng government natin, kahit na napakagaling ng health sector natin, pero kung nagkakaroon tayo mismo ng crack sa foundation, at ang foundation ay ang tahanan, ang pamilya, doon tayo nagkakaroon ng problema. So, kaya nga we should be aware of that. No? Dapat aware tayo na
yung kalaban talaga o yung kaaway natin, tina-target talaga yung family. Kaya all the more that we should encourage, that we should strengthen one another. And we can do that through prayer. Sige po, tuloy po tayo. So number 1 po is family, sa ating areas of delegated authority. Another is government. Ito ngayon madugo din, di ba? Sa YouTube, sa Reels, ang dami-daming lumalabas na mga kung ano-ano na pagtitingnan ko parang ano na ito, parang sedition na ito or parang rebellion na ito, no? Sabing ganon, tingnan natin kung ano ba yung government sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga nananampalataya. Sabi, God established laws and set up human government. That's for us. God gave men the authority to enforce His laws. He did this for our protection and for our good. So civil authorities are God's provision for the restraint of evil in order that we might live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So ang government po, ay isang delegated authority established by God. Ito ay para sa ating kapakinabangan din, di ba? So, nai-imagine niyo po ba yung isang bansa na walang government? Di ba? Paano kaya yung isang bansa na walang government? Walang presidente, walang nangumuno, no? Kanya-kanya lang tayo. O, di ba, pantay-pantay tayo. Okay. Nai-imagine niyo po ba? Yung kahit na barangay lamang, ilagay natin sa mas maliit na level, yung barangay tapos walang kapitan. Sino mag-o-organize ng tanod, di ba? Sino mag-o-organize ng iba't ibang unit, ng iba't ibang division on a barangay level, no? So ang hirap po, no? So yung government natin, sino pa man ang nakaupo, dapat sinusuportahan natin. That statement that I made is not meant to be political. Although wala po tayong magagawa, kasama po talaga yan sa buhay natin, yung politika. Pero yung statement na sinabi ko na sino man na nakaupo, it is not dependent on kung sino yung nakaupo. Pero makikita natin mamaya sa mga biblical verses na titingnan natin na lahat ng authorities, lahat ng nakaupo ay instituted by God. Sabi diyan, sige, isa-isahin lang po natin. Sabi diyan, God gave men the authority to enforce His laws. No? So kung wala yung government, no, kung walang malinaw na magpapatupad ng batas, magkakaroon tayo ng anarchy. Mamaya titingnan natin ano ba yung anarchy. And anarchy is not good. Sabing ganon, civil authorities are God's provision. Ito ay ibinigay sa atin ng Diyos para sa restraint of evil, para yung kasamaan ay mapigilan, no, ma-restrain, and magkaroon ng kaayusan. Kaya tayong mga tao, no, mga mamamayan, pwede tayong mamuhay ng tahimik, ng merong kapayapaan, no, in all godliness, no, and honesty. Sige, tingnan natin. In 1 Timothy chapter 2 verses 2 and 3, sabi diyan, I urge then that prayers be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. At sabi niya, take note sa verse 3, sabi, this is good, ito ay mabuti, ito ay mainam, and pleases God our Savior. Ito ay mainam at nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Anong dapat nating gawin? Ipanalangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan. Ito mga persons in authority, no? Upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal, no? Pag tayo ng sabihin natin tayo na nasasakupan, no? Pag tayo mismo magulo, wala tayong tigil ng kakabatikos, kakahanap ng mali, no? Hindi natin ma-expect yung mga leaders natin na magkaroon ng maayos na, kumbaga, na pagpapalakad sa atin. Kasi tayo mismo magulo, parang sa classroom lang yan eh. Ako sa experience ko, I've been teaching for 20 plus years. Iba yung klase ng pagtuturo ko pagka yung mga estudyante ay nakikinig at madaling sawayin, hindi sila magulo. Iba rin yung pacing, yung bilis ng pagtuturo ko
Kesa pag kayong mga kaharap ko, parang mga grade 2, although nagtuturo ako 7 tsaka 11, pagka ang kaharap mo ay parang kala mo maliliit na bata ng pagkakagulo. No? So nagkakaroon ng disruptions, nagkakaroon na, imbis na maka-forward ka na sa lesson, di ba? Hihinto ka, kailangan mo syempreng saway, hindi mo naman pwedeng pabayaan, di ba? Yung classroom management mo. So, ganun po sa loob ng classroom, how much more po kaya yung isang tao, although may mga tawag dito, mga assistants, no? How much more po kaya isang tao, even though marami siyang mga assistants, marami siyang mga associates, marami siyang mga ibang kasama, no, nagpapatupad, na ang gulo-gulo ng bansa. So, titingnan natin dito, makikita natin dito na, oo nga, no, unang-una, Diyos ang nagsabi, no, nakalagay sa Biblia na dapat hindi nilagay diyan na batikusin natin ang ang lahat ng nakaupo, no? Hanapin natin lahat ng mali. Kasi actually kung hahanap talaga tayo ng perfect na leader, kahit ano pa man 'yan, no? Political leaders or iba't iba naman, hindi naman lahat ng leaders, pag sinabing leader ay political leaders, 'di ba? Pero kung hihanapin talaga natin yung perfect na leader, wala po tayong makikitang ganun, no? Isa lamang po ang perfect, 'di ba? Ang Diyos. Pero pagdating po sa tao, wala po tayong makikitang ganon. At para sa atin ng mga nananampalataya, para sa atin ng mga naniniwala at sumusunod sa Panginoon, ito pala ang kailangan nating gawin. No? Hindi batikusin, hindi hanapan ng mali, hindi ipanawagan na umalis ka na dyan sa pwesto, kundi ipanalangin sila. They are not perfect, no? Hindi naman sabing kinokondone natin o kinukonsinti natin yung ginagawa nilang mali, pero sa halip na lalo pa nating paguluhin ang sitwasyon, mas mabuti pa na, sabi dyan, ipanalangin ang mga hari at may kapangyarihan. No? Pagka naipanalangin natin sila, sa atin din yung balik, no? Sabi, tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Yon. Sa Romans naman po, chapter 13, verse 1. Let everyone be subject to the governing authorities. Lahat po tayo, magpasako po tayo. Huwag po tayong masyadong matapang at mataas, no? Sabi nga is, no one is above the law. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. So malinaw po, no? No authority maliban doon sa ang Diyos mismo ang nagtalaga. Ang Diyos mismo ang nagtayo o nag-establish. The authorities that exist have been established by God. And so if we keep on rebelling, or lahat ng negative against our current or existing authorities, it is like we are rebelling against God. No? Huwag po kayong mag-alala kasi yung mga authorities, meron din po yan silang pananagutan sa Diyos. Pero as far as tayo na mga subjects, no, meron tayong obligasyon na sumunod at hindi lamang basta sumunod kundi ipanalangin sila. Okay? So ito po ay mga tagubilin on the part of the subjects. How about po on the part of the leaders, no? Tingnan natin. Okay, ito pa pala yung sa Filipino translation naman nung kanina sa Romans 13:1. Sabing diyan, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Okay. Ako po personally, maraming nakaupo ngayon, hindi ko nababanggitin anong level, pero maraming nakaupo ngayon, hindi sila ang ibinoto ko. Hindi sila ang ibinoto ko. Pero nung sila na yung naupo, even though hindi sila yung bet ko, kumbaga, hindi sila yung manok ko, hindi sila yung gusto ko, hindi ko naisip na ipanawagan na na bumaba sila sa pwesto. Kasi tingnan ninyo ha, pag bumaba sila sa pwesto, sinong papalit? Yung papalit ba perpekto? How sure are you? Samantalang yung mga nakaupo ngayon, dumaan sila sa eleksyon. Tama? Ang gastos-gastos ng eleksyon. Grabe. Pero dumaan sila doon. No? Sila ang naiproklama. Ngayon, kung meron silang ginawang hindi tama para maproklama, pananagutan nila yun sa Diyos. Hindi natin pananagutan yun. Pero as far as we are concerned, we are mandated by God to respect, to love,
to obey, and to pray for our leaders. Sana po yan ay malinaw. Ganon din po, papasok din po dito yung mga school teachers, di ba? Mga police officers, yung mga local and national officials natin, judges. They are all God's delegated authorities. So since they represent God's authority, we must obey them. Kami nga mga teachers, no, meron tayong in loco parentis doctrine. Ewan ko kung natatandaan pa ng ano. Pero kami noon, siguro kami yung mga medyo matanda-tanda na, paulit-ulit po yung inaano sa amin. Tawag dito, paulit-ulit siyang, parang ini-indoctrinate sa amin yan. No? Yung in loco parentis doctrine. Yun yung kami yung, ang teachers, ang second parents. So meron kaming right, pero marami kaming obligasyon. Kung minsan nakakalungkot sa panahon ngayon, no? Although, ayan, nabanggit kasi dyan yung school teachers. Nakakalungkot lang na sa panahon ngayon, marami nang hindi naniniwala doon sa in loco parentis. No? Mga parents, sumasama ang loob nila kapag may mga simpleng pagsaway, no, sa mga bata. Although hindi natin maipagkakaila, may mga naririnig tayong mga balita na kung saan yung mga teachers na ito hindi appropriate yung klase ng kanilang pagdidisiplina. Pero sila, answerable sila sa batas, no? May batas po yan, napakahigpit po ng batas natin, yung tinatawag nating child protection policy. Pero, basically, no, generally speaking, yung mga anak po natin, they should follow, they should obey the teachers, no? At yun po ang dapat na i-indoctrinate tayong mga magulang. Yun ang sasabihin natin sa ating mga anak. Huwag po nating tuturuan yung mga anak natin na questionin at labanan ng teachers. Ako lagi kong sinasabi sa mga parents, alam nyo, sabi kong ganon, ako po kasi, makakasama ko po yung anak ninyo 1 taon lang. Next year po, hindi ko na po sila estudyante. Pero kayo po, sabi kong ganon, makakasama nyo po yung anak nyo habang buhay. So maganda po na magtutulungan yung home at saka yung school sa paggabay at saka sa pagdidisiplina ng mga anak. So tayo mga Christians, no, hindi ko sinasabi na perpekto yung bawat isa sa atin, yung teachers, yung kung ano may mga nakalagay, police officers, local. No. Pero wag nating itanim yung seed of rebellion sa puso ng bawat isa, lalo na ng mga anak natin. Kahit yung, alimbawa, kung minsan, di ba, sa totoo lang, yung police officers, I grew up, no, na naririnig ko sa mga matatanda sa paligid how negative they are towards police officers. Pero ngayon nakikita natin na i-enlighten tayo, hindi pala ganon. Kung may ginagawa silang mali, that is, they are answerable to that. Merong batas ang Diyos, may batas ang tao, and they will answer for that. Pero tayo, hindi pala dapat na negative yung itinuturo natin sa ating mga anak pagdating sa mga persons in authority. So dapat sumusunod tayo, marunong tayong sumunod, no? At yan, that goes for everybody, no? So Colossians chapter 4 verse 1, ito naman ngayon, okay? Hindi naman pwedeng yung mga subjects lang ang merong obligasyon. Hindi na siya balance. Dapat meron ding tagubilin para alam din, no, ng mga nakaupo, ng mga persons in authority, paano naman sila, no? Masters, be just and fair to your slaves. Remember that you also have a master in heaven. So sinasabi lang dito, nasa authority ka ngayon, okay? Pero don't forget that you also have somebody higher than you and you are answerable to that authority. No? At yung authority na yon na higher than that authority sa lupa is of course our master in heaven, no? God Almighty. May isa pa rito, no? Nakalagay is Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. Okay? So malinaw po, no? Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin nila sa'yo. Okay? So sabi dyan, putting ourselves in somebody's shoes or situation is one of the best way to evaluate our actions, like how we treat our subordinates. Kung tayo naman po, yung person in authority, no? Kung tayo naman po ay yung teacher, kung tayo naman po yung police officer, kung tayo naman po ay section chief or division chief, no? Meron din tayong kailangang tandaan sa ating pakikitungo sa mga nasasakupan natin, no? Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa kanila kasi tayo okay lang tayo, di ba? So, kung ako kaya ang nasa katayuan niya, ano ang mararamdaman ko? Di ba? So that is one way to evaluate ourselves, our actions, no? We put ourselves in their position.
Okay? So maganda na naiisip natin na yung kapakanan ng mga nasasakupan natin, hindi yung puro kapakanan lang natin. No? Now, there are occasions when failure to be just and fair. Ano yung just and fair? Ano yung just? Makatarungan. Ano yung fair? Patas. No? Now, there are occasions na kasi nag-fail yung persons in authority na maging just and fair. And it resulted to lawlessness and violence. No? Nagkaroon ng violence, karahasan, nagkaroon ng disregard sa batas dahil doon. Now, anarchy is the state of lawlessness or political disorder due to the absence of governmental authority. No? Pag nawalan tayo ng moral ascendancy sa ating mga nasasakupan, it could result to a period of anarchy. So anarchy is bad and definitely not from God. So state of lawlessness, yung kawalan ng respeto o kawalan ng regard, no, sa batas, no? And then there is kaguluhan. Nilagay ko lang dyan yung period of anarchy. Period lang naman, okay? Kasi 5 days lang yan. Ito yung 1992 Los Angeles riots. Ito yung widespread looting, arson, murder, vandalism, sa Los Angeles, California noong 1992. No? Bakit nagkaroon ng pag-aaklas? Talagang for 5 days, they burned their city. For 5 days, nagnakaw sila. Everything that they could find, there was lawlessness doon sa 5 days na yon. Natapos lang yung lawlessness na yun for 5 days. Noong nagkaroon ng deployment, ayon sa nabasa ko, 10,000 National Guard and also military personnel. Hindi na kaya ng pulis ng Los Angeles na ipatupad or ipanatilihin o panatilihin yung kapayapaan o sawayin yung kaguluhan. Bakit? Kasi yung Los Angeles riots, nagmula siya doon sa merong isang black person, negro siya, itim siya, pero American citizen, no? Pero black, no? Na siya ay inaresto, no? Inaresto siya ng 4 na pulis, mga puti, yung mga umaresto sa kanya. Ang problema, nagkaroon ng excessive force. Na-applyan ng excessive force. Imbes na arestuhin, no? Kasi alam nating lahat na hindi pagka inaresto ka, ikaw ay guilty, di ba? Meron ka pa ring karapatan, no? Kaya nga diyan nauso na dapat binabasahan daw ng Miranda rights, di ba? Kasi meron ka pa ring karapatan. You are still considered to be innocent unless the court has already proven you to be guilty. So doon sa pag-aresto, wala pang korting pumapasok doon. So ibig sabihin meron siyang karapatan, kaso lang binugbog siya, excessive force. At ang naging mas malaking problema is, merong isang tao na I think nasa taas na floor siya ng, hindi ko alam kung condominium ba o hotel, na videotape niya yung ginagawang pambubugbog ng 4 na puti na pulis doon sa negro na inaaresto nila. Okay. So yung negro, ang pangalan niya si Rodney King. Yung nag-video, ang pangalan niya ay si Kuya George Holiday. George Holiday yung pangalan niya. Yung 4 na pulis, hindi ko na matandaan kung anong pangalan eh. Anyway, so dahil doon, yung videotape na yon, naipakalat sa maraming news outlet. So nagkaroon talaga ng outrage, no? Pero hindi pa doon talaga yung Los Angeles riots. Dahil doon sa videotape as a very strong evidence of excessive force, nakasuhan ngayon yung 4 na pulis na puti, no? Nagkaroon ng 1992 Los Angeles riots kasi yung 4 na yon, after undergoing, syempre may hearing, di ba? Na talagang nilitis sila sa batas, no? Sa korte, no? Court of law. So they were tried and then they were found to be innocent. Ibig sabihin, they were acquitted. No? So iba pa yung kaso ni Rodney King. Siguro tuloy din yung kaso niya kasi iba naman yon. Pero nagkakaroon ng kaso ngayon yung 4 na pulis na nambugbog sa kanya. So talagang yung outrage kasi kita sa video, no. So ang daming news outlet, ibig sabihin yung mga news channel, mga TV station na paulit-ulit, alam niyo naman pagka ganyan, 'di ba? Talagang inuulit-ulit 'yan, 'di ba? Hindi mo yun mapapasibalian, di ba? Kahit na sino hindi mapapasibalian. Pero ang laking gulat ng mga tao and very dismayed, no? At dahil nga they were acquitted, napawalang sala sila. And then ito ay nag-uugat din sa racial tension sa LA, no? So itim,
yung, yung parang pakiramdam nila, siya yung naapi, 4 na puti yung nambugbog, tapos napawalang sala pa. So, imagine, hindi natin, we are not saying na okay lang na mag-riot, kasi nag-riot sila tapos talagang pwede niyo po yung basahin, actually nasa Wikipedia, nasa internet po yan, no? Pagka tinype nyo yung 1992 Los Angeles, lalabas agad yung riots. So, isang period of anarchy siya sa So, nakakalungkot lang, no? Isipin na dahil sa pagiging, yung failure ng authorities, no? Na i-enforce yung batas ng tama, 'di ba? Para bang na-push yung mga tao na mag-aklas, 'di ba? So yung mga persons in authority, hindi sila dapat yung ganon. Na tayo yung magiging reason ng mga employees na nasasakupan natin, that they would resort to, halimbawa, walang violence, no? That they would resort to things which are not good or which are not right, 'di ba? Kasi meron tayong pananagutan. Okay? So, basahin lang natin ulit, no? There are, sabing ganon, occasions when failure to be just and fair results to lawlessness and violence. Parang nakakalungkot kasi yung God-given authority na nasa kamay ng mga persons in authority na yon, no? Parang na siya, 'di ba? So pag-iisipin natin, it should be just, no? There should be justice and there should be impartiality or fairness. Kaya makikita natin na kung tayo man yung nasa persons, nasa positions of authority, no, napakabigat ng ating pananagutan. Ito pala 'yon. Kasi hindi ko na nadagdag diyan sa original na send ko kay Mami. Sabi ganoon, mayroon tayong obligasyon sa Diyos. Binabasa ko na lang po dito, pakinggan lang natin. At sa ating mga kapwa, no, sa Diyos at sa ating mga kapwa, obligasyon na hindi tayo ng mga persons in authority ang magiging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapwa o ating mga nasasakupan. Nandun sa Mark, no? The book of Mark, sa New Testament, chapter 9, verse 42. Sabing ganyan, whosoever shall cause one of these little ones that believe in me to fall into sin or stumble, okay? It is better for him that a millstone were hanged about his neck and he were cast into the sea, no? Kapindot lang po aray ko. Ito. Ay. Okay lang? Yun lang naman din. Sige. Thank you. Sige. So, sa Tagalog translation naman natin, sabing ganon, sa Mark, ulitin ko lang, Mark 9:42, ito po yung Tagalog translation ng binasa ko. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi o dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. So ganun po tayo, ganun po kabigat yung responsibility natin, no? If we are in the position of authority. Okay, sa church naman po. Sige, 58 na. Okay, 10:58. Diretso mo na. Okay, sa church, no, we are to be subject to God's delegated authorities in the church. So God's plan is that the Christ be the head of every church. So si Christ ang head, then under Christ are God-appointed leaders. So such as elders, pastors, deacons, and teachers. So tayo po, we are to be subject to God's delegated authorities in the church. Sa Hebrews chapter 13 verse 17, sabing ganon dito, maliwanag po, obey those who rule over you. Sumunod and be submissive. For they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief. Ang hirap kasing pamahalaan kapag hindi tayo nagsasubmit. Kaya let them do so with joy and not with grief. Remember your leaders. Chapter 13 verse 7, the same book. Remember your leaders or your church leaders who spoke the word of God to you.
consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So yun pala yung dapat nating gawin, no? Consider the outcome of their way of life and imitate their faith, yung kanilang pananampalataya. Ito naman po para sa mga leaders. Yung kanina, para yun sa atin na nasa kupan, no? Ito naman sa 1 Peter 5:2-3, shepherd the flock of God. Ano ibig sabihin ng shepherd the flock? Guide and guard. So bantayan, no? At ano yung guide? No, i-guide. Okay? Gabayan, yun. Thank you. Gabayan at bantayan. Sino tayo? Sino ang dapat na gumawa nito? Yung church leaders natin. So shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers o tagapangasiwa. Not by compulsion but willingly. Hindi sa pilitan, no? Pero willingly. At hindi gagawin, no, for dishonest gain, but eagerly. Okay? Nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Okay? So buti na lang ganyan yung ating pastor, no? Kaya ang ganda ng pangalan ng church natin, Christ Faithful Servant, di ba? So sabi kasi diyan, hindi ka bilang Panginoon, no, over sa kanila. Pero ikaw ay isang mabuting halimbawa sa iyong mga flock o sa iyong congregation or sa iyong mga pinapastol. Okay? Dito naman po sa business, konti na lang. Our employer or boss represents God's delegated authority at work, no? Our employer or boss represents God's delegated authority sa ating kani-kaniyang mga workplace or trabaho. We honor God in our work when we do our best for Jesus' sake, no? So we do our best in Jesus' sake. God is not pleased, hindi nalulugod ang Panginoon, no, kung tayo ay we do our work in a careless and half-hearted way, no? He wants us to put our heart into our work. So gawin natin siya ng buong ingat, no, yung ating trabaho. Hindi puro naghihintay lang unang utos, no? May initiative para matapos, makumpleto ang iba't ibang task sa ating trabaho ng maayos na hindi na kailangang dinidiktahan, no? So, putting our heart, no, into our work. Sa Colossians chapter 3 verses 22-23, sabi, slaves. So noon kasi, ganyan ang kalakaran, di ba, sa unang panahon, no? Sa panahon ng Bible. Pero sa panahon ngayon, itong slaves, ito na tayo, mga employees. Okay, so slaves, obey your earthly masters in everything you do. So again, the key word is obey, according to the word of God. Try to please them, no, all the time. Ibig sabihin ng please them all the time, bigyan ng kaluguran, huwag bigyan ng konsumisyon. Okay? Not just when they are watching you. Biro nyo, alam na noon pa, no? Uso na pala yun. Pag may nagbabantay, saka lang nagtatrabaho, di ba? Sabi niya yun, hindi ako may sabi nun. Kasi nakita natin ngayon, di ba? Ibig sabihin, kasi nakalagay agad, try to please them all the time, not just when they are watching you. Ibig sabihin, uso na rin noon na pag may nagbabantay, saka lang gumagawa, no? Pagka wala ng bantay, pag wala ng pusa, sabi nga nila, maglalaro na si daga. Okay. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Work willingly at whatever you do, as though, ito po mabigat, as though you were working for the Lord rather than for people. Kung minsan ang hirap sundin, lalo na kung yung boss natin, parang sa sarili nating opinion o sarili nating judgment or evaluation, parang hindi siya yung embodiment ni Lord. No? Paano yun? Kapag hindi siya parang si Lord, anong gagawin? Okay, may sagot din po dyan si Bible. The Bible tells us that employees are to submit or obey, no? Submit to their bosses, not only to those who are kind and gentle, but also to those who are hard to get along with. Yung mahirap kausap, mahirap pasayahin, walang kontento, 'di ba? Yung yung nagkandalosyang ka na sa kakagawa ng task mo, may reklamo pa rin, no?
Parang ang hirap. Nakaka-relate ako dito, pero okay lang kasi wala akong magagawa, no? Wala tayong magagawa, no? We have to embrace it, di ba? Kasi yan ang turo sa atin. 1 Peter chapter 2 verse 18, servants, be subject, employees, no? Be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh or cruel. Tiningnan ko kasi sa ibang yung kaya yung iba pang translation or word na ginamit para sa harsh, nakalagay cruel, malupit, no? So not only to the good and gentle employers, but also to the cruel or harsh employers. The Bible says that bosses have a responsibility too. Hindi lang tayo may responsibility. Sana makita nila to, no? They are to be considerate of those who work for them. Okay? Recognizing that they have a master in heaven. So ito na yung sinasabi natin, no? Lahat ng persons in authority, you are not the final authority. Mabuti na lang, okay? Merong final authority at yon ang Diyos Ama sa langit, no? Ephesians 6:9, and you masters, employers, no? Supervisors, principal, do the same things to them, okay? Be kind and considerate, no? Do the same things. Ano yung sinasabing same things? Be kind, be considerate, okay? Be humane, di ba? Makatao. Giving up, threatening. Huwag kang banta ng banta. Sige, hindi kita pasasweldohin, di ba? Sige, hindi kita tutulungan sa promotion mo. Okay, giving up, threatening. Huwag na mag-threaten. Kasi, no, you have to understand, di ba? Sabi diyan, knowing that your master also is in heaven. And there is no partiality with him. Ano yung partiality? Walang kampi-kampi, no? So merong obligation, no? Both on the part of the employers and the subordinates or employees. Deuteronomy 24:14 to 15. Ito naman pagdating sa pagpapasahod. Never take advantage of poor and destitute laborers. Yung poor, mahirap. Yung destitute, yung wala na talagang makain. Okay? Okay. You must pay them their wages each day before sunset because they are poor and are counting on it. Siguro sa panahon nito, no, ng Bible, ganun talaga, no, every day you have to pay. Although ngayon, sa mga naririnig ko sa mga laborers, di ba? Or sa mga ibang mga workers, no, parang tuwing Sabado ng hapon, di ba? Sabado ng hapon ang sweldo, no? Siyempre nakakabalita tayo, halimbawa, kuminsan sa school, may mga ginagawang building, siyempre nandun yung mga workers, yung mga laborers. So nasasagap natin, 'di ba, tuwing Sabado ng ano. Pero alam niyo po nangyayari talaga 'to, no? May mga maraming pangyayari. Sa tagal na natin nakaka-experience ng ganun. Nakakaawa po talaga. At kung minsan, pati yung tindahan na inutangan nila, yung tindahan sa tapat ng school, yung tindahan sa tapat ng construction site nila damay. Kasi kung minsan mangungutang sila doon, syempre ipapromise nila yung isisweldo nila sa pagdating ng Saturday ng hapon. No? Pagdating ng Saturday ng hapon, mutik ng mata nila nakahihintay, walang magpapasweldo. Kung minsan, ang mga kwento-kwento, ma'am, kasi sabi, hindi natin alam, no? Pero may mga kwento na nagastos, ibig sabihin, na-realign ang pondo nila. No? Pondo sa, hindi po ng gobyerno, kundi yung sa kanilang firm kung saan sila nagtatrabaho, no? Nagamit sa iba. Okay? Pero ngayon, na-realize natin, God is involved sa mga ganitong bagay, di ba? You must pay them their wages each day or each weekend before sunset because they are poor and counting on it. Inaasahan nila yan. No? If you don't, they might cry out to the Lord. Isusumbong kayo sa Diyos against you. They might cry out to the Lord against you. No? Isusumbong kayo sa Diyos. And it would be counted against you as sin. Okay? So may mga tagubilin. Sabing gano'n ng James 5:4, patapos na po tayo. Look, the wages. Ano yung wages? Sahod, salary, no, sweldo. That you failed to pay, yung hindi mo binayad, yung hindi mo isinweldo. No? The wages you failed to pay, the workers who mowed your fields are crying out against you. So they have become witnesses against you, yung mga hindi mo na ibigay ng tama. No?
The cries of the harvesters, yung harvesters representing the laborers or the employees. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. So marami po tayong dapat na, kumbaga, tagubilin na kailangan pala, ito yung mga bagay na susundin natin, di ba? So lagi nating tatandaan, no, pagka nagkaroon talaga ng isang parang sort of imbalance, no? Nagkakaroon ng disruptions, doon nagkakaroon ng kaguluhan, di ba? So maraming mga labor cases, no, na kumbaga nadadala sa Bureau of Labor dahil sa wages. Okay? So pero nalaman natin ngayon. Sabi ko, ang dami kong verses na nakita tungkol dito. Sabi ko, siguro marami pang magiging entrepreneur sa church. Bakit itong marami? Kasi hanap ng mga verses yung sa government, no? Pero yun lang yung nakita ko. Ito sa kahanap ko, ito yung mga nakikita ko, parang fitting siya dito sa ano. So sabi ko, siguro marami pang yayaman talaga sa church. Kaya ang daming ano, di ba? Amen, di ba? Kasi mga pang ano to, no? Pang entrepreneurs, di ba? Amen. Okay. So sabi lang dito, if all of us will do our part as the Bible says, there would be true healing, no, in our families and also in our land. And finally, wait lang po. Sorry. Malalim. Nawala ako sa camera. Wait lang po. Malayo pa. Okay. Hindi bali na po, okay na po yan. Meron sana akong ano eh. Meron lang kasing verse sa ano, no? Meron lang verse nakalimutan ko na, kanina tinandaan ko eh. Yan ang assignment nyo ngayon. Hanapin nyo sa Google. Meron lang doon na finally, sabing ganoon, my brothers and sisters, whatever is true, di ba? Whatever is pure, whatever is honorable, do it. Di ba? Yun ang nakalagay doon. So yun lang yung mga tagubilin sa atin na sana lahat tayo ay na-enlighten. Kasi siguro, I think, no, sa apat na yon, makikita natin doon kung nasaan tayo. Kung minsan nga makikita natin yung sarili natin doon sa tatlo. No? Ako nakita ko yung sarili ko doon sa tatlo eh. And na-refresh, di ba? Naturuan tayo. So maraming salamat sa Diyos, no, sa paglilinaw, no, sa clarifications, sa tawag dito, sa mga pagpapaalala sa atin. Sige po, pray po tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord. Tunay, Panginoon, na ang iyong salita, Lord, ay nakakapagbigay sa amin, Panginoon, ng enlightenment, ng kaliwanagan sa bawat area ng buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam ko, Panginoon, na itong mga salitang ito, Lord, ay binigay mo, Panginoon, bilang inyong mensahe sa amin sa umagang ito, upang maiayos, Panginoon, and in the end, Lord, kami rin po, Panginoon, ang makikinabang, Panginoon. Salamat, Panginoon, because you are a God of order. Salamat, Panginoon, for these instituted authorities, for delegated authorities, Panginoon, na ang aim mo, Panginoon, ay mapabuti ang aming buhay. Lord, bless in each and every one of us, Panginoon, na magampanan namin, Panginoon, ang mga roles, Panginoon, na naiatang mo sa amin, ma-exercise namin, Panginoon, itong delegated authority, Panginoon, na binigay mo sa amin, ma-exercise namin ito, Panginoon, ng tama, na aayon sa inyong salita. Lord, we praise you, O God. We thank you, O God. We bless your holy name. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.